Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mavs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang nangyayari ngayon. Eto na nga mga kababayan, muntik na palang magkagulo o magkagera dahil nga po sa ginawang pagpasok ng warship ng China diyan po sa EEZ ng Australia, Ito talagang China walang magawang matino Kagaya nga sinasabi natin palagi, na ang layo-layo na ng Australia, anong ginagawa ng barko o ng warship ng China sa katubigan ng Australia at EEZ po ng Australia pa yung pinasok ng warship ng China. Imagine ninyo yun, Ano sa palagay ninyo? I-comment down sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? So, yan. Ang ating pag-uusapan ngayon mula dito sa UNTV News and Rescue, mga kababayan, mga tol. Pero syempre, bago ang lahat, bago natin umpisahan, please don't forget to subscribe, like ang ating video at share na rin, at comment down dyan sa ibaba ang inyong mga opinion. Alright? So, alamin natin, itong balita na to. Bakit nga ba pumasok itong mga warship ng China? At sa isang balita pa natin, pag-uusapan natin, kung bakit hinuli naman ng Taiwan itong barko ng China, dyan sa kanilang katubigan, Gagalit na Taiwan. Isang malaking kagaguhan talaga itong ginagawa na to ng China, Grabe. Sila mag-uumpisa ng isang malawakang kaguluhan, mga kababayan. Sa totoo lang, nakikita ko, sila ang mag-uumpisa niyan. Yung mga ginagawa nila na yan, dyan sa EEZ dyan sa West Philippine Sea o sa katubigan din ng iba't ibang bansa ng Vietnam, ng Taiwan, ng Japan, 'di ba? Hanggang sa Australia umaabot sila. Sila, mga kababayan, nakikita ko na mag-uumpisa ng isang malawakang kaguluhan talaga, Okay, so alamin na natin itong balita na to. Umpisahan natin dito sa warships ng China na nakapasok sa EEZ ng Australia, okay? Kinumpirma ng ilang opisyal ng New Zealand Defense Force na muling nakapasok ang People's Liberation Army Navy Flotilla ng China sa Exclusive Economic Zone ng Australia. Ito ay matapos maglabas ang Royal New Zealand Navy ng ilang mga larawan ng mga... So muling nakapasok. So ibig sabihin bumalik itong mga barko na to ng China, itong mga warship na to ng China doon sa Australia. Pero this time mga kababayan, sa EEZ na mismo ng Australia. Talaga naman, naghahamon na itong China. Nasabing sasakyang pandagat ng China na malapit na sa mga baybayin ng Australia at New Zealand. Nagsagawa noong nakaraang linggo ng live firing exercises ang mga nasabing warship ng China sa silangang baybayin ng Australia na nagdulot ng mga trans-Tasman flight diversions. Bunsod nito, masusing siniyasat ng Australia at New Zealand ang Chinese military dahil sa hindi nito pagbibigay babala sa dalawang bansa bago magsagawa ng mga live drills. Diba? Kabastusan ng China. Kabastusan ng China, mga kababayan. Imagine ninyo, hindi nila katubigan, pumasok sila sa territorial waters ng Australia, sa EEZ ng Australia, tapos wala silang pasintabi. Yan yung ginagawa talaga nila. Sinusubukan nila kung ma-detect sila. Ang problema, nakita sila. Nakita yung mga warship ng China. Nanunubok, itong China. Ayon sa Royal Navy, patuloy nilang babantayan ang paggalaw ng mga nasabing Chinese warships at makikipag-coordinate din sa Australian Defense Force gamit ang ANZAC-class frigate SMN ZS Tikaha at marine sustainment vessel na HMN ZS Aotearoa. Early Brion. Yan, di ba? Nagre-ready na sila. Di ba? Naghahanda na itong Australia. Sa mga gagawin na itong China. Di ba? Nananahimik yung mga bansa na yan. Tapos gaganyanin nila. Sa tingin ko dito mga babayan, ang ginagawa ng China, maalala natin, itong Australia sumasama rin to doon sa mga maritime exercises dito sa Pilipinas. Sumasama rin tong Australia. Ang ginagawa siguro nila is nananakot sila. Since kayang abutin ng barko nila yung Australia, diba? Since kaya nilang abutin yung katubigan ng Australia, para silang
ano tawag dito, nagbabanta o nagbababala o naghahamon, no, diyan sa mga bansa na yan, na para bagang sinasabi nilang kaya namin kayong puntahan at kaya namin kayong gerahin. Parang ganon yung ginagawa ng China na to. Pero maalala natin, may kasamang ano yan, may mga kasamang tanker, no, yung mga barko na yan ng China, kung saan kailangan nila mag-replenish. Hindi kaya ng isang diretsuhan ng mga barko nila yan. Okay, so sa isang balita naman mga babayan, itong Taiwan din, no, nagalit na, no, dito sa mga barko ng China at dinitine ng Taiwan, no, hinuli, 'di ba? Ikinulong, no, yung mga ano, tawag dito, mga tao doon sa Chinese ship na to. Ano nga bang ginagawa nila diyan sa Taiwan? Idinitine ng Taiwan Coast Guard ang isang cargo ship at Chinese crew ng isang barko dahil umano sa pagputol ng internet cable sa ilalim ng dagat. Oh, 'di ba? Pinuputo nila yung internet cable. 'Di ba? So gusto nilang pilayin yung Taiwan, no. Ganun yung gusto nilang gawin dito. Gusto nilang pilayin, no, yung Taiwan sa pamamagitan ng pagputol ng mga internet cable na 'yan. 'Di ba? Pag nawala ng internet cable itong Taiwan, nawalan sila ng internet, mga babayan, no? Syempre, malaking ano 'yan, malaking problema 'yan sa Taiwan dahil, no, alam naman natin sa panahon ngayon, no, napaka-importante ng meron kang internet. No, isa 'yan sa ginagawa na itong China, no? Siguro sinasabotahin nila yung mga communication system ng Taiwan. No, posibleng ganon, sinasabotahin nila, no, maging yung internet po ng Taiwan, no. Imagine ninyo yun, puputulin nila, ano yan, papakilo nila? Ha? Naghihirap na ba yung mga yan? No, wala na silang makain, kailangan na nila mamutol ng mga internet cable para ipakilo. Idinitine ng Taiwan Coast Guard ang isang cargo ship at Chinese crew ng isang barko dahil umano sa pagputol ng internet cable sa ilalim ng dagat. Nako. Ang Togo flagship na pinaghihinalaang sumisira sa cable na nag-uugnay sa Taiwan sa labas nitong Penghu Islands ay minamanduhan ng 8 Chinese nationals. Ayon sa Taiwan Coast Guard, Sabado pa nasa area ang Hongtai at hindi tumugon sa maraming broadcast mula sa kanila. Dapat ganito rin ginagawa natin, no, ng Coast Guard sa mga barko ng China. Huwag tayong matakot. Kita yung inakit nila, oh. Oh, inakit yung barko. Diba? Imagine ninyo yun. Huwag tayong matakot. Huliin natin, pasukin natin. Diba? Tagal natuklasan ng telecom company ng Taiwan na Chunghwa na nadiskonekta ang cable. Inakusahan naman ng Beijing ang Taiwan ng pagmamanipula sa insidente para sa usaping politikal. Oh, minamanipula naman. Ganyan sila eh. Pagka may nahuhuli, babalik na rin nila yung sitwasyon. Pag may nahuhuli sa mga illegal na ginagawa nila, babalik na rin nila ngayon, no, yung kwento. No? Gagawin nila sila yung naaapi. No, sila yung naagrabyado. Ganon sila magmanipula, mga kababayan. Ganyan-ganyan ang ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea. Kung ganito rin lang sana ang ginagawa ng ating Coast Guard, no, dyan sa West Philippine Sea, pagka may mga illegal na barko, no, ng China. Imagine niyo ang liit lang ng barko na to, oh, na pumunta dyan sa barko na yan ng China at hinuli yung mga crew. Pag pumalag, hulihin, barilin nyo nga kung po pwede. Ikulong. Diba? Stand gun ninyo. No? Ikulong ninyo yan. Ayon kay Zhu Fenglian, tagapagsalita para sa Taiwan Affairs Office ng China, na ang pinsala sa mga kable sa ilalim ng dagat ay isang karaniwang aksidente na nangyayari ng higit sa 100 beses sa isang taon sa buong mundo. Oh, palusot na naman sila. Palusot. Sabi nila, ano na daw, natural lang daw yun. O sabi natin natural, anong ginagawa ng barko ninyo dyan? No? Anong ginagawa ng Chinese cruise ship dyan? No? Sa katubigan ng Taiwan, di ba? Tapos doon pa ata sa malapit sa area na yun, no? Na may mga cable na napuputol. Siyempre mapaghihinalaan kayo. No? Umalis kayo dyan. Huwag kayo dyan sa katubigan ng mga bansa na yan, di ba? At Philippine Air Force, mga babayan, oh, nagbabala na rin ito, no, sa China, di ba? Ito, pakinggan natin. Whenever we are called upon to
deploy our air assets to support other aircraft operating, be it civilian aircraft or another military aircraft. The Air Force is capable. Nakahanda ang Philippine Air Force na magbigay ng escort sa mga civilian aircraft na nagpapatrolya sa West Philippine Sea kung kakailanganin. Kasunod ito ng ginawang paglapit ng helicopter ng Chinese Navy kamakailan sa eroplano ng BFAR na nagsasagawa ng Maritime Domain Awareness Flight sa Bajo de Masinloc. Ayon sa Philippine Air Force, bahagi ito ng kanilang mandato. That's part of our mandate to support any other aircraft that is in danger or in distress, to ensure the safety of any of our other government equipment, be it on air or on the ground. That's part of our mandate. Gayunman, depende pa rin ito sa ibibigay na instruction ng National Headquarters. Ayon kay Colonel Castillo, nasa 20 meters pataas ang safe distance ng isang helicopter sa iba pang aircraft. Yan, no? Tandaan ninyo, 20 meters no, ang safe distance. No? Sa panig ng Philippine Navy, hindi katanggap-tanggap ang aksyong ito ng China. Nangako ito na patuloy nilang poprotektahan ng ibang ahensya ng pamahalaan na nagsasagawa ng patrolya sa West Philippine Sea. Diba? Imagine ninyo yun, 3 meters lang. No? Yung sinasabi sa balita ng mga nakaraan na kung saan ang inilapit ng helicopter na itong China doon po sa eroplano ng BFAR. Diba? 3 meters. Sobrang lapit na nun mga kababayan. Alam niyo yung sa mga hindi nakakaalam kung gaano kalaki yung 3 meters na yun. Gaano kahaba yung 3 meters na yun. Imagine niyo yung pintuan ninyo. No? 2 meters po yung pinto na yan. No? So, isa't kalahati ng pintuan ninyo, yun ang 3 meters. No? Approximately, ganun kalapit. Diba? 3 meters, ganun lang kalapit. O, 3 dipa. 3 dipa na lang mga kababayan. Ganong kalapit. No, yung eroplano na to ng China doon po sa yung chopper ng China doon sa eroplano ng Pilipinas. The actions of the PLA Navy to endanger the life of the BFAR personnel is unacceptable. The Unacceptable. AFP will not go down to the level of illegal actions when confronted with actions that are illegal, that are coercive. We will keep performing our mandate. We will support other government agencies and ensure that their lives are safe. Napansin naman ng Philippine Navy na bumaba ang mga naitalang agresyon ng China sa West Philippine Sea Baka natakot. dahil sa patuloy na bilateral at multilateral maritime cooperative activity ng Pilipinas kasama ang ibang kaalyadong bansa. Gaya ng katatapos na mga pagsasanay ng AFP kasama ang French Navy noong 1 linggo kung saan walang na-monitor na barko ng China o Chinese Coast Guard malapit sa lugar ng pagsasanay. Actions of the government to bring in other nations to observe and protect the rules-based international order are very much welcome, and we have noted a marked decrease in the illegal and coercive actions of the PLA Navy each time there is a multilateral or bilateral maritime cooperative activity. Nitong buwan ng Pebrero, sunod-sunod ang isinagawang pagsasanay ng sandataang lakas kasama ang Estados Unidos, Japan, Australia, Canada at France. Samantala, welcome development naman para sa sandataang lakas ang pag-unfreeze ng Estados Unidos sa $336 million na military assistance nito sa Pilipinas. Ayon kay Trinidad, may pagpapatuloy na ng AFP ang mga programa gamit ang naturang pondo para sa land, air, sea, support system, cybersecurity at iba pa. The unfreezing of the aid to the Philippines by the U.S. government is a very much welcome development. And with this particular unfreezing of the support by the U.S. government, it only means that our programs that have been initially planned out will push through. Positibo rin ang pananaw ng Malacanang ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, malaking tulong ito sa bansa at nagpapakitaan niya ito ng patuloy na matatag na relasyon ng Pilipinas at US. So kung nagkaroon po tayo ng exemption at nagkaroon po tayo at ibibigay po at i-release ang $500 million foreign Filipino financing sa atin, ito po ay napakalaking bagay at nagpapasalamat po tayo sa suporta na yan. Ryan Lacan. Yan, no? Napakalaki talagang bagay ng tulong na yan at suporta na yan ng Amerika. No? So palpal na naman dito mga kababayan,
yung mga nagsasabing iniwanan na ng Amerika ang Pilipinas. So, siguro meron lang inaayos, no? Meron lang inaayos, no? Kaya finris muna nila at nung na-adjust na siguro nila yung budget na yon, naayos na nila yung budget na yon, no, inokay na uli no, ng US government. Okay, sige. Release na natin yung pondo na yan para sa Pilipinas, no? Tulungan natin yung Pilipinas na yan, di ba? So, ganun dapat. Napaka-negative, no, ng mga tao na nagsasabing iniwanan na, no? Pinapalaki nila yung issue. Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Dito sa mga bago natin subscribers, maraming salamat po sa inyo. Shoutout sa inyo. At dun sa mga nandyan po palagi, maraming salamat sa inyo. And please don't forget to like po ang ating video. No? Yan po ay napakalaking tulong sa atin. No? Maraming salamat po. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.